Okay, good luck. Para kay Stars. Meron siya ditong Electro Titans? Ano pinaplano mo, Stars? Ang magkalaban ngayong gabi ay Zeus Esports versus 774 Boy. Ang players dito ng Zeus Esports ay si Stars, si Gako, si Ryuta, si Yata, and si Kazuma. Sa kalaban naman nila sa 774 Boy, si Page, si Taco, si Tropa 1, Tropa 2, and si Kun. Ito ay Placebo Cup final phase ng round of 32 nila. So parang 32 teams natitira dito sa Placebo Cup. Good luck both teams. First attacker dito ay si Gako. Good luck. Tignan natin. Umpisa na ang ating bakbakan. Wow, super bowlers agad yung dala ni Gako dito. Si Warden ay naka Rage Gem Eternal Tomb with Angry Jelly. And si King ay naka Snake Bracelet Spiky Ball. Si Queen Magic Mirror Action Figure. Si Warden ay naka Rage Gem Eternal Tomb, Fire Heart, and Stun Blaster naman kay Dragon Duke. Okay, good luck kay Gako. Defender dito si Page. Okay, nag-drop siya dito ng Flame Flinger sa taas. Apat na pirasong super bowlers yung dala niya. Feeling ko kailangan niya pang kunin tong air defense eh. Kailangan niya kunin yung air defense dito. Hindi na? Okay. Ayaw na niyang kunin yung air defense dito. So, eto na. Pinul niya na si Warden. Ito yung kanyang Archer Queen. Uy, nag-drop agad siya dito ng Barbarian King para mag-counter funnel. Ito na yung kanyang mga super bowlers. Jump spell para magkaroon ng access sa may middle part. Rage spell invested. Totem spell as well. Ano to? Partial CC Full Furnace and multiple Headhunters yung laman ng CC. Okay, second rage spell sa may bandang Town Hall part. Hinuhold niya pa rin dito yung Eternal Tomb. Grabe, hinuhold pa rin ni Gako. Ayan na, nagpop na siya dito ng Eternal Tomb. Kay Warden, buhay pa yung mga super bowlers dito. Oy, may namatay na isa. Parang isang piraso na lang yung nakikita ko sa gitna. Aray ko. 2 piraso, 1 piraso na lang natitira. Naubos lahat ng super bowlers ni Gako dito. Pero good thing, nandito yung Dragon Duck sa may ilalim. Sumasabay naman sa flow. Yung Warden niya dito, tintukan ng X-Boat, mamamatay na. Gumamit siya ng Envy dito. Queen na lang yung natitira sa gitna. At nagpop na rin pala siya dito ng Magic Mirror Action Figure. Stun Blaster na lang yung meron siya dito. Out of spell support na si Gako. Buhay pa naman yung Flame Flinger sa may right side. Tignan natin kung may chance pa to. Buhay pa kasi yung Dragon Duck dito eh. Kaya lang free hit yung air defense sa kanya. Uy! Salamat, Sweeper! Nakatulong pa yung Sweeper doon. Legit. Tinulak yung yung Dragon Duck palayo sa air defense. Okay, tignan natin. Kaya lang hindi nag-activate yung rage niya. Ayun na, okay na. Super minions yung laman ng kanyang Flame Flinger sa may right side. Kaya lang low health na rin. Hindi pa. Ito. Naku, tinulak pa balik. Yun lang. Isang one hit na lang tong air defense oh. Kakapusin si Gako dito. Nice try lang para kay Page. Sayang. Naubos kasi agad yung super bowlers niya dito sa gitna. Pag-pop niya ng Eternal Tomb and Rage Gem, nag-forward agad yung parang 2 pirasong super bowlers niya. Nategi agad. Sayang. Nice try lang. Empty lang para kay Gako. May live sa YT, boss. Allows. Wala, boss. Dito lang tayo sa TikTok ngayon. Okay, eto na. First attacker ng 774 ay si Kun. Bulok kasi yung PC ko eh. Si Kun, ang first attacker dito ng 774 Boy. Meron siya ditong Mass Throwers and 2 Super Witches. Okay. Oo nga, tingin ko dahil nagre-record ata ako guys. Kaya medyo siya, spiky. Okay, nag-drop agad siya dito ng Dragon Duck sa may ilalim. Naka Fireheart Stun Blaster. Si Warden ay naka Life Gem, Rage Gem. Si King, Snake Bracelet, Spiky Ball. Si RC ay naka Electro Boots, Rocket Spear. Okay, si King and RC ay nasa taas. Dragon Duck nasa baba. And the rest ng kanyang Throwers and Super Witches ay papunta sa may Town Hall Park. Okay, nagpop na agad siya dito ng Spiky Ball and Rocket Spear kay RC. Si Dragon Duck sa ilalim ay nategi na ba? Hindi, ayun na, sa gitna pala. Nagpop na siya dito ng Stun Blaster. Lava Hound and Furnace yung laman ng CC ni Kazuma. Marami pa siyang spell support dito. Meron siyang Earthquake spell. Para saan kaya to? Napakarami niya pang spell support ha. At marami pa siyang throwers dito sa may bandang gitna. May Super Yeti pa, may Ice Golem. Si RC ay mukhang matetegi na. Hindi, boy pa. Masakit pa tong back-end defenses dito sa base ni Kazuma. Okay. Meron pa siya ditong 3 totem spell, isang Invi and Revive spell. May chance to. Legit. Tignan natin.
As long as buhay yung Grand Warden niya dito, makakapagbigay ng life and rage aura. Malaking tulong to sa mga remaining troops niya. Totem spell pang distract sa Revenge Tower. Invi na lang yung meron siya dito sa revive spell. Buhay pa yung isang Super Witch dito. Hindi niya pa ginagamit yung revive spell. Nasaan ba yung Dragon Duke niya? Ito pala yung Dragon Duke niya. Umamatay yung Warden dito. Okay, hindi niya in-invi, sir? Kung ako sa kanya, in-invi niya yung Warden niya. Kasi malaking tulong yung life and rage aura eh. Okay, ginamit niya na yung revive spell kay Dragon Duke. Wala na siyang troops sa may bandang taas. Si Dragon Duke na lang ang pag-asa dito. Kaya lang may air defense pa dito and multi-gear. Pero meron siyang invi spell. Pwede niyang i-invi dito. Etong gold mine para rumekta ng... Hindi. Kukunin ng throwers. Okay, nice. Ito yung problema. Yung nasa ilalim. Ito, may isang archer lang siya nandito. So kahit maklear to ng Dragon Duke and throwers niya, hindi niya makukuha yung bandang ilalim. May bomb hive pa doon. Namatay pa dito yung kanyang Dragon Duke. Nice try lang. Para kay Kun, kakapusin siya dito. Nice try lang. One on one, no? Thrower saka multi-gear. Yung JSWFY ba yung Japanese team? Hindi. Zeus Esport. Kaya medyo delay, boss. Yung ano yun, basta ako yung nag-i-stream ng mga tournament na naka-camera on match na Pinoy. Nanonood ba si Timberia? Hindi ko alam. Okay, next attacker dito ay si Ryuta from Zeus Esport. Good luck. At meron siya ditong Mass Throwers and 2 Electro Dragons. Kakaiba to ah. Sige nga. Si King ay naka-Snake Bracelet, Spiky Ball. Si Queen, Magic Mirror Action Figure. Si Warden, Rage Gem, Life Gem. And then si Dragon Duke, Fireheart, Stun Blaster. Okay, nag-drop siya dito ng isang minion sa may right side. Meron siyang 2 Electro Dragons kasama ng kanyang Mass Throwers. Okay, ayun lang, sir. Okay, na-snipe naman dito yung air defense ng kanyang Chain Lightning galing sa 2 E-Drag. And Rage Spell. Okay, namatay dito yung isang E-Drag. Totem Spell. Okay, nice. Nice chain value. Ooh, okay. Ginamit niya lang yung 2 Electro Dragons pang funnel. Okay, sige. And ito na yung kanyang mga Mass Throwers. Kakaiba yun ah. 2 Electro Dragons pang funnel. Okay, Skeleton Spell sa may bandang ilalim kasama ni King and Queen. And Long Launcher yung gamit niyang Siege Machine dito. Gumamit siya ng Totem Spell para sa Bomb Hive and Guardian. Nice, pupunta sa Town Hall itong mga throwers niya. Si King ay mukhang mag-i-spikeable na dito. Niraratrat siya ng Defending Hero and Scatter Shot. Okay, nag-invest siya dito ng another Totem Spell and nag-pop ng kanyang Spiky Ball. Eto na yung Dragon Duke sa may upper right side. Si Queen na lang ang natitira dito sa may bandang ilalim. Meron pa siyang Magic Mirror Action Figure. Mukhang safe pa yung Queen niya dito sa may bandang ilalim. Nasa opposite nakabugay yung yung Fire Spitter dito. Nasa may mga throwers. Okay, hindi nag-activate yung rage ng Dragon Duke kasi may kasamang isang Booger. Booger, lumayas ka dyan. 2 Boogers pa pala to. Booger, layuan niyo yan. Ayaw layuan si Dragon Duke. Ayaw tuloy mag-rage. Ayun na, mamamatay na yung Booger kay Duke. Magre-rage na yan, sir. Okay, Invis Spell. Ginamit niya sa may bandang gitna. Ang daming throwers dito ni Ryuta. Okay, naka-rage na dito yung kanyang Dragon Duke sa may right side. Meron pa siya ditong Revive Spell. Kaya lang, nasasaktan yung mga throwers niya dito. Isang pirasong healer na lang yung natitira. At yung Warden niya dito ay mukhang mamamatay na rin. Yun lang. Feeling ko si Hindi. Naubos yung mga throwers ni Ryuta dito. Dragon Duke na lang yung natitira. Pero meron siyang Revive Spell. Tignan natin kung kaya ba ni Dragon Duke to. Okay, nagpop na siya dito ng Stun Blaster. Dragon Duke with Revive Spell na lang natitira para kay Ryuta. Tignan natin kung kaya ba ni Dragon Duke na full health. Actually, wala na masyadong masakit na yung babakat sa kanya as in. Hindi, bumabakat pa. Ang sakit. Bumabakat pala. Isipin nyo galing full health yan. Multi-arch tower lang. Okay, nag-decide siya ditong gamitin yung Revive Spell kay Queen. Kaya lang hindi sumakses, hindi rin nakuha ng Queen yung multi-arch tower doon para kahit paano mabawasan yung mga remaining defenses para gumaan yung buhay niya. Kaya lang kakapusin dito si Ryuta. Nice try lang, sir. Ang sakit pa rin pala.
Iba pa rin talaga yung minus 20% sa hit points and damage ng hero mo. And plus 20% damage sa mga defenses. So, kahit JM walang air says defense to, finals na nasakit ba pa yan, rin. boss? Nice try lang para kay Ryuta. Hindi finals to, guys. Yung finals ng Puxias Cup, ang kalaban ng Zeus Esport ay JSWFY. Bukas pa yung grand finals ng Puxias Cup. Bakit hindi binuhay yung RC? Wala siyang RC, boss eh. Okay, second attacker dito sa 774 boy ay si Tropa. Okay, mukhang Japanese din yung kalaban nila, guys ah. Yung IGN kasi, 'di ba? Meron siya ditong mass throwers. Okay, fireball. 1 in B and then fireball sa multi-arch tower. Nice, beautiful value. 3 quakes pa lang ginamit niya doon. At nadama yung clan castle. Ganda. Good start para kay Tropa. Si Queen ay naka-magic mirror action figure Diggy. Snake bracelet spikeable naman kay King. And si Dragon Duke ay Fireheart stun blaster. Okay. Fireball throwers. Fireball thrower. Smash. Uy. Delikado yung deploy ng Coco Balloon. Guys, yung mga ganyan deploy ng Coco Balloon, yun yung delikado eh. Masyadong advance. Minsan merong air bombs dyan, no? Sa labas. Putok lahat yan. Pero sige, okay. Si Warden dito ay hindi niya napansin. Sayang, ang dami niyang totem spell dito pero hindi niya nakitang binabanatan ng Super Wizard Tower yung kanyang Warden dito. Nako, delikado to. Wala pa naman siyang revive spell. Hindi niya nakita. Okay. Log launcher yung gamit niyang siege machine dito and si King and Queen magkasama sa may upper part. Si Dragon Duke ay sumama na rin dito sa mga throwers niya. Kaya lang, mahirap to. Ang laki nung nawala sa kanya. Rage Aura galing kay Warden. Okay, gumamit na siya dito ng Rage Spell and Stun Blaster kay Dragon Duke. May Overgrowth Spell pa siya dito and Totem Spell Invi and Freeze. Pwede niyang gamitin yung Invi kay Dragon Duke. Ayaw. Ayaw niyang iligtas yung Dragon Duke niya. Sige. And Totem Spell para sa X-Bow and Revenge Tower. Yung throwers niya dito ay parang 4 na piraso na lang yung natitira with healers. And si King and Queen nasa labas pa rin. Meron pa siya ditong Totem Spell and Invi Spell pero mukhang makakadepensa na matindi ang base ni Stars dito. Nice try lang para kay Tropa. NT langs. Sabi mo mga yung finals, boss. Akala ko rin eh. Nag-post sila sa server nila kanina. Bukas pa daw. Bukas pa yung grand finals ng JSWFY versus Zeus Esport. Akala ko ngayon eh. Kasi di ba ganun yung semifinals nung isang araw, tapos finals ng lower bracket kahapon. Akala ko ngayon yung grand finals. Nagpahinga pa ng isang araw. Nice try lang para kay Tropa and nice defense naman para kay Stars. As of the moment, lamang dito ang... Wow, kalaban pa yung lamang dito ng 0.2. Homies Extension versus Sparks Assassin. Okay, si Stars ang next attacker dito. Usually siya yung last attacker pero this time pangatlo siya. Okay, good luck para kay Stars. Meron siya ditong Electro Titans? Anong pinaplano mo, Stars? Teka. Anong pinaplano ni Star? Okay. 1 Balloon and Inferno Dragon sa may right side and Warden Walk sa may bandang ilalim. Meron siya ditong Electro Titan Smash. Si Dragon Duke ay naka Fireheart Stun Blaster, Angry Jelly. Si Queen Magic Mirror Action Figure. Si Warden Eternal Tomb, Rage Gem. And si RC ay naka Electro Boots and Rocket Spear. Okay. Ganda ng value ng Inferno Dragon dito sa may right side. Nakakira siya ng mga... Clan Castle ba to? Sneaky Goblins pala. Nakuha niya yung Clan Castle gamit yung Sneaky Goblins. Bakit naman nandun yung Clan Castle mo, sir? Libre talaga sa... Libre talaga yun. 6 na pirasong 5 or 6 na piraso. Okay, and then nag-drop siya dito ng Dragon Duke, nag-Stun Blaster and Eternal Tomb kay Warden. Sadya ba to? Teka lang. Kakaiba yung ginagawang attack ni Stars dito. Okay, namatay dito yung kanyang Grand Warden and Electro Titan sa may bandang ilalim kasama ni Queen. Ano nangyari doon? Sinadya ba niya yun? Tingin ko sinadya niya. Full health naman yung Warden niya doon eh. Okay. And si RC nandito sa may bandang left side para mag-counter funnel. Nag-pop na siya dito ng Rocket Spear. Meron pa siyang revive spell dito at napakarami niyang totem spell. 5 pirasong totem spells, 2 skeleton spells, 1 invi, maraming spell support dito si Stars. Yung RC niya dito ay mukhang matetegi. Matetegi talaga. Binakbaka nung BK ba naman na naka plus 20% damage eh. Okay. Meron pa ako nakikitang Electro Titan dito pero 1 piraso na lang. At mamamatay na rin ata yung last Electro Titan niya dito. Nako, si Queen na lang yung natitira dito. Wala na rin siyang hero ability.
Meron na lang siya ditong 4 na totem spells para gamitin pang support. Multiple Valkyries yung laman ng kanyang siege barracks. Nasa may left side. 2 Ice Golem sa may upper part. Okay. Okay. Stars. Meron pa siyang 2 totem spell dito. Distracted yung Monolith. Si Dragon Duke buhay pa dito. Ginamitan niya ng revive spell. Na-snipe ni Queen yung Monolith dito. At meron pa siyang 2 totem spells. Wow. Grabe naman yung IQ mo, sir. Dinaisik mabuti ni Stars dito yung base ng kalaban. Grabe ka naman, sir. Hindi ko alam yung kung anong tawag doon, pero Electro Titan Smash na lang. Wow, beautiful attack. Para kay Stars. Para ka nag-creative attack dito, sir. Ibang klase ka. Ang husay. Veteran move. Kalahin mo yun. Husay. Nice attack from Stars using Electro Titan Smash. 2 beses nila kailangan talunin ng GSWFY bukas. So, nakalagay dun sa Discord server nila, 9 PM yung laban. So, expect nyo minsan na-move ng 1 oras yun eh. Baka 10 PM. Minumove nila minsan yun. Ranas ko na yun eh. Okay, next attacker dito ay si Paige sa 774 Boy. Meron siya ditong, teka, kakaiba to Root Rider. RC Walk Root Rider Valkyrie Smash ang baon ni Paige dito. Si RC ay Frost Flake Electro Boots. Okay. Ano to? Okay, Sneaky Goblins. Queen and Warden Walk ata. Okay, nga. Queen and Warden Walk pala. Akala ko RC Walk. Queen and Warden Walk. Si Queen ay naka Magic Mirror action figure. Warden, Eternal Tomb, and Rage Gem. Si Dragon Duke ay naka Fireheart Stun Blaster with Phoenix. Okay. Mukhang kukunin niya lang dito yung Town Hall. Meron siya 5 invis dito eh. Uy, medyo naglo-low yung Warden Healers? Okay, nice. Uy! Ano tumama dito? Sir! Sir! Okay. 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 Envy yung ginamit niya instead na totem spell. Nice. Sorry. Okay. Meron pa naman 2 healers na natitira dito. Mukhang makukuha niya yung Town Hall. And then recall out. Okay. Kahit pa paano may natirang 2 healers dito para magbigay ng sustain. Pero tignan natin. Okay, ayaw niya pang i-recall out. Gusto niya pang kunin dito yung isang multi-arch tower. Okay. Masakit yung back-end defenses dito ni Gako Double rage spell compartment to. Okay, Ice Golem sa may ilalim. Dragon Duke. And ito na yung kanyang mga Root Riders with Valkyries. Uy, ganda ng Super Wall Breaker. Boogs. Ganda, sir. Sinumpit ng Guardian. Okay. Si RC dito, sinama na rin niya. Ice Golem sa may bandang taas. Si Dragon Duke dito ay namumula na. Nag-drop siya doon ng totem spell pang distract sa Revenge Tower. Hindi nag-activate yung reach ng Dragon Duke kasi may balloon. Okay, yun Problem solved. At rumekta dito yung Dragon Duke niya sa may Revenge Tower. Nice. Pwede siya mag-pop dito ng Stun Blaster. Ayaw? Okay, sige. And gumamit na rin siya dito ng Eternal Tomb kay Warden, Lava Hound, and Furnace yung laman ng Sisinigako. Si Queen ay namatay. Hindi, sorry, ano yung namatay? Defending hero pala. Si Queen ay nasa labas. Si Warden dito buhay pa. Si Dragon Duke low health na. Meron pa siyang Overgrowth spell and 1 totem spell remaining. Meron pa pala siyang Magic Mirror action figure. Skeleton spell pang distract sa may defending Dragon Duke and Monolith. Si Dragon Duke niya ay nategi na. Si Queen dito nasa labas. Meron pang ability. Uy, beautiful headhunters. Grabe, napakakunat ng Dragon Duke. 2 headhunters na yung bumabanat, sir. Napakakunat naman yan. Sa bagay, may plus 20% additional sa hit points Talagang makunat yan, sir. Okay, 1 totem spell na lang yung natitira and parang 3 pirasong throwers na lang yung nakikita ko dito. Si Queen ay meron pang ability. 20 seconds remaining at mukhang makakadepensa ang base ni Gako dito. Nice try lang para kay Paige. Nice defense naman para kay Gako. Worth it yung Super Wall Breaker. Ganda, no? Pini 2005 esports boss. Ano yun? Pinoy? Kaya sana kaso hindi. Allows low percentage. So, nice try lang para kay Paige and nice defense para kay Gako. As of the moment, lamang dito ang Zeus Esports ng 1 star and almost 5%. Nauna kasi nag-drop sa Super Wall Break kaya pa sana. Okay, si Yata. Eto na si Yata. Si Happy Yata. At meron siya ditong Zap Thrower Smash. Good luck. Si King ay naka-Snake Bracelet Spiky Ball. Si Queen Magic Mirror Action Figure. Uy, teka lang. Zoom out natin kasi may Zap Quake siya. Warden Life Gem Rage Gem.
Okay, Zapquake sa may Bomb Hive, Monolith, Builder Hut, and Super Wizard Tower. Wow, nice. Ganda ng value. Si Dragon Duke ay naka-Stun Blaster and Fireheart with Angry Jelly. Ano yung plano ni Happy yata? Kagabi, sumakses si Happy yata. Nagmaneho na naman kagabi. Sumakses yung Super Bowlers niya eh. Pero ngayon, ayaw niya muna mag-Super Bowlers. Throwers daw muna siya, throwers. Eto na, kanyang mga throwers pababa. Maganda yung value ng Flame Flinger dito. Makukuha yung Scatter Shot, Builder Hut, Air Sweeper. And yung Fire Spitter din. Bagong mategi. Ganda ng value ng Flinger dito sa taas, guys. And nakabuga sa kabila kasi yung Fire Spitter eh. Nice. Uy! May defending hero dito. May Barbarian King. Nakikita ba niya yata to? Okay, nice. Grabe, sinaglit lang yung BK. Dami ba naman ng throwers? Grabe. Punit agad yung defending Barbarian King dun ah. Oh, ito na yung kanyang Archer Queen and Barbarian King sa may left side para mag-counter funnel. Jump spell para magkaroon ng access papunta sa may Town Hall part. Looking good para kay Yata. Meron pa siya ditong Overgrowth spell and Poison spell. Okay, ginamit niya na agad dito yung Last Totem spell. Para i-distract siguro yung Fire Spitter. Pinoprotektahan niya dito yung healers niya. Tingin ko yun yung plano niya doon. Okay, nice. Ito na si Dragon Duke sa may left side. Yung sinaglit lang din yung Guardian. Sakit talaga ng throwers. Ito na. Ang multiple Headhunters and Furnace. Laman ng CC dito ni Tropa. Okay, Poison spell sa Furnace. Makakasurvive ang Queen. Nag-pop siya dito ng Magic Mirror action figure. And Super Minions yung laman ng kanyang Flame Flinger sa may right side. Si Dragon Duke dito ay gumamit na rin ng Stun Blaster. Meron pa siyang Spiky Ball and meron pa pala siyang isang totem spell na natitira dito. Nasa may right side, di ko napansin. Ito, may totem spell pa pala siya. Looking good to para kay Yata. Mukhang majijinx ko ba to? Teka lang. Okay, totem spell sa may Revenge Tower. Meron pang action figure dito. Si King ay may Spiky Ball pa ginamit niya na wasak. Another 3-star to para sa Zeus Esports. Grabe. Palo. Mukhang handang-handa na silang sumabak sa Grand Finals bukas. Nice. Nice hit from Happy yata. Sayang. Malamang kung may camera on to, alam nyo na mangyayari. Nagmamaneho na naman si Yata dito. Nice hit. Sobrang palo ng JSWFY. Oo, batak. Okay, eto na si Taco. Next attacker from 774 Boy. Good luck. Meron siya ditong Root Riders and Throwers. Ano to? Wala siyang recall spell eh. Fireball? Fireball nga. Fireball, Root Rider, Thrower, Smash ang baon ni Taco dito. Okay, nag-drop siya ng Archer sa 6 o'clock. Nagtetest ata siya ng trap. Okay. 4 in beast and then Fireball! Nice! Grabe. Ganda. 2 Quake spell lang yung gamit niya dito so may natirang piso sa Ricochet Cannon. Pero walang problema dahil dadaanan ni Warden to. Good start para kay Taco. Amazing Fireball. Si King ay naka-Snake Bracelet, Spiky Ball. Si Queen ay naka-Magic Mirror action figure. And si Dragon Duke ay naka-Fireheart Stun Blaster. Nice. Hindi nagpapalit ng base si Ryuta. Grabe. Ang dami ng pinagdaanan nitong base na to pero nakakadepensa kasi talaga eh. Ang hirap basagin nito. Parang hindi ko pa nga nakita na basag tong base ni Ryuta eh. Okay, ito na yung kanyang mga Root Riders with Throwers. Si King ay nasa may bandang upper part. Kasama ng Baby Dragon. Ito na yung kanyang Archer Queen. Isang pirasong Root Rider na lang agad yung nakikita ko dito. Totem spell invested, pang distract sa may multiple defenses. Okay, Overgrowth spell sa may Bomb Hive. Rocket Balloons para sa may Monolith. Ito na yung Dragon Duke sa may bandang taas. Okay. Partial CC pool. 1 Headhunter yung lumabas dito. So malamang Lava Hound and Furnace to. Okay, okay. Si Dragon Duke dito ay nasa taas. Wow, beautiful Stun Blaster. Ganda. Yung naka-rage, yung under ng rage spell doon ng mga defenses ay tinamaan ng Stun Blaster. Okay, si King ay meron pang Spiky Ball. Meron pa siya ditong Free Spell, Totem Spell, and Poison Spell. Another Overgrowth spell sa may Revenge Tower and isang Fire Spitter lang. Ayun na nga, Lava Hound and Furnace yung laman ng CC dito. Gumamit na rin siya ng Spiky Ball. Poison spell sa may Furnace. Meron pa siyang Queen's ability dito. Namatay lahat ng healers niya, mawawalan siya ng sustain. Grabe, ito yung nagiging problema dito sa base na to eh. Puro ganun yung approach na ginagawa nila sa base ni Ryuta. And same, parehas lang din yung kinakalabasan. Pina-fireball nila yung area ng isang rage spell, iikutan yung Town Hall, and pagdating sa back end, hindi na kaya dahil tignan nyo yung mga defenses dito and meron pang defending heroes. Although meron pa siya ditong isang totem spell, tingin ko hindi na kaya to.
Nice try lang para kay Taco. Ito yung nagiging problema, yung back-end defenses sa base ni Ryota. Mahal na kasi ang boss gasolina, boss, kaya delay. Oh! Live pa, boss? Anong live? Nice try lang para kay Taco and nice defense naman para kay Ryota. So mukhang hindi na makakahabol talaga dito ang 774 boy. Since meron ng dalawang 3-star attacks dito ang Zeus Esports. Pang-apat na nila to, di ba? Pang-4th attack na nila eh. So wala nang pag-asa dito ang 774 boy. Nice try lang. Shoutout, Roel. May mga air bomb sa middle ng base. Oh. Sana yung pusa mo, boss. Nakakulong. Baka mahugot kasi yung saksakan ng stream. Mamatay eh. Shoutout, Roel. Nagka-cod M ka, boss? Hindi eh. Nice try lang para kay Taco. Lamang na talaga dito ang Zeus Esports. Lamang sila ng 2 stars and 9%. Almost 9%. Okay, eto na si Kazuma, last attacker ng Zeus Esports. Good luck. Meron siya ditong Masked Dragon Riders. Ooh, okay. Si MP ay naka Dark Orb, Meteor Staff. Si Dragon Duke ay naka Fireheart Stun Blaster. Healing Tome, Eternal Tome naman kay Warden. And si RC ay naka Rocket Spear, Seeking Shield. Okay. Nag-drop siya dito ng Yeti and nag-pop na agad ng Seeking Shield, Rocket Spear. And ano sa taas? Rocket Balloon sa Archer Tower, Rocket Balloon sa may Air Defense, and Baby Dragon sa may right side. Okay, zoom out natin. Poison Spell sa may Furnace. Multiple Headhunters yung laman. Ito, 6 na piraso. Okay, ito na yung kanyang Masked Dragon Rider sa may bandang ilalim. Ang daming Headhunters dito, Kazuma. Okay, presado siya dito. Nagpop na agad siya dito ng Eternal Tomb. Minanwal pop niya yung kanyang Eternal Tomb. Okay. Si MP dito ay nasa may bandang likod. Sige. Overgrowth Spell? Nice, para kanya. Teka lang, ang sakit nung gitna, sir. Aray ko, namatay yung Warden dito. Tinamaan nata ng multiple seeking air mine. Nawalan siya dito ng Grand Warden. Ito na si Dragon Duke sa may left side. Nagpop na agad ng Stun Blaster. And ito yung kanyang Ice Golem with Log Launcher sa may bandang taas. Anong plano sa Town Hall, Kazuma? Okay, gumamit na rin siya dito ng Dark Orb sa may left side. Inferno Dragon sa may right side. Isang Dragon Rider na lang yung nakikita ko dito. Distracted yung Guardian. Another Totem Spell pang distract sa Revenge Tower. Binabanatan na dito yung Guardian ng MP. Okay. Another Totem Spell sa may Defending Queen. Another Dragon Rider. Ang laman dito ng kanyang Flame Flinger. Teka lang. Nag-activate yung Phoenix ng MP dito. Kaya lang, Phoenix na lang yung matitira. Meron na lang siyang isang free spell dito. Yung Dragon Duke niya matetegi na rin. Meron pang 2 Dragon Riders nandito. Sayang, hindi niya pa nasama yung Defending Queen. Kazuma! Kakasabi ko lang na pwede siyang mapiso. Piniso nga. Kakasabi ko lang na pwedeng maosip si Kazuma. Tinotoo nga. Namatay kasi agad yung Grand Warden niya dito sa may bandang gitna. Tinamaan natin ng 2 Seeking Air Mines. Tulog. Malala. Sayang. Nice try lang para kay Kazuma. And nice defense pa rin para kay Kun. Tignan natin sa percentage kung may pag-asa pa. Pero tingin ko wala na eh. Mataas din kasi nakuha ang percentage ni Kazuma dito. 86. So, kahit napiso siya, parang lamang pa rin sila sa percentage dito. Tignan natin. Kazuma, nyari sa'yo, tol. Baka napasobra sa dapa. Baka nakatihaya ngayon eh. Okay, pwede rin. Baka nakaupo naman ngayon. 1 star lang ata target niya. Pwede rin. Yun nga. Kahit naka 1 star lang naman siya dito, ay panalo na sila. May isang archer na lang dito. Kaya pa yan, be? Kaya pa yan, be? 3, 2, 1. Nice try lang kay Kazuma. Tignan natin kung may pag-asa pa dito ang 774 boy. 66, 76, 86, wala na. So kahit maka 3-star dito ang 774 boy, magto-total lang ng 86.80 yung kanilang final percentage. Oh. Panalo na ang Zeus Esports. Okay, ganun din. Masked Dragon Riders yung dala dito ng last attacker ng 774 boy. Nag-start siya dito ng 1 Balloon and Dragon Duke sa may bandang taas with Angry Jelly. Si Dragon Duke ay naka-Stun Blaster with Fireheart. Si Queen, Giant Arrow action figure. Si MP, Meteor Staff, Dark Orb. Nagpapagad siya dito ng Stun Blaster. Nice.
Si Warden ay naka-Eternal Tomb, Healing Tomb. Ooh, nice! Ganda na. Ganda ng valley ng Dragon Duke sa taas. Sa Wizard Tower ka ba pupunta o Builder Hut? Nice! Ang ganda ng pwesto ng Dragon Duke. Yun lang, may Tesla, sir! Ang ganda na sana ng pwesto ng Dragon Duke. Pwede niya pang makuha yung Town Hall doon. Kaya, okay, gusto niya talagang kunin yun. Kaya lang, wala na. Nag-end na yung duration ng kanyang Angry Jelly dito. So, late na yung kanyang Invis spell. Hindi niya na ma-redirect yung pathing ng kanyang Dragon Duke. It's too late, my friend. Okay, ito na yung Giant Arrow and action figure sa may right side with Siege Barracks. And, gumamit siya ng quick spell doon. Ano nabasag doon? Hindi ko napansin. Anyways, nandito na yung kanyang mga multiple Dragon Riders kasama ni MP and Warden. Sa may bandang kanan. Rage Spell Tower activated. Nag-pop na rin agad siya dito ng Healing Tomb, Eternal Tomb. Okay. Free hit dito yung Revenge Tower. Ayaw niyang gamitan ng Totem Spell. Totem Spell, ayaw. Revenge Tower. Okay, ayun. Gumamit na siya. Sakto. Uy, one Inferno Dragon. Makes a huge diff. Ganda. Na-snipe dito ng isang Inferno Dragon yung Town Hall. Nice. Makukuha pa dito ng Dragon Rider yung Revenge Tower. Okay. Pumutok na dito yung Lava Hound. Distracted sa Lava Pops yung kanyang mga Inferno Dragons dito. Super Minions yung laman ng kanyang Siege Barracks. Parang mga 4 na pirasong Dragon Riders pa to. Ito yung kanyang Dragon Duke sa may bandang taas. Ginamitan niya ng Revive Spell. And in-overgrowth niya dito yung Rage Spell Compartment. Si Warden, buhay pa. Si MP dito, may Dark Orb pa. Pwede niya nang gamitin dyan. Nice. Beautiful Dark Orb. Galing kay tropa. May chance pa to. Out of spell support na siya dito. Pero napakarami pang Dragon Riders. Merong Super Minions. Buhay pa dito yung... Actually, 4 na heroes. Buhay pa dito. Mukhang wasak. Meron pa siya ditong mga rocket balloons 3 piraso. Teka lang, may defending BK. Wasak to? Eto na, dineploy niya na dito lahat ng remaining rocket balloons niya. Pero yun nga, hindi pa rin... Sayang, no? Sayang. Kung meron lang din isa naka 3-star pa sa kanila, pwede pa silang manalo sana, no? Good game, well played para sa 774 boy. Pero ayun nga, at least nakasecure pa rin sila dito ng isang 3-star. Nice. Sayang, tropa. Mukhang binigay ni tropa talaga yung huling powers niya sa last attack eh. Kaya lang, yun nga. Kinapos lang. Nice try. Good game, well played. So, congratulations sa Zeus Esports for winning this round against 774 boy. Panalo lang sila ng percentage, guys. Grabe. Same stars. So, ayun. Good game, well played naman para sa 774 boy. Mukhang malalaglag na ang 774 boy dito. And magpo-proceed sa round of 16 ang Zeus Esports dito sa Placebo Cup. Congrats.